Ang pag-uusapan natin ngayong hapong ito ay tungkol sa Diyos. Sabi ng iba, ang Diyos ay iisa lamang. Sa akin naman, dahil nababasa naman talaga sa Biblia na ang Diyos ay iisa lamang, sa akin naman, ang Diyos ay hindi lang iisa, kundi marami din ang Diyos. So, hindi limitado sa iisa ang Diyos, kung Diyos ang ating pag-uusapan. Kung pag-uusapan naman natin ang salitang Panginoon ay hindi rin ito nag-iisa. Although ang Biblia ay nagsasabi na may iisang Panginoon, one Lord. Kaya ating pag-aaralan kung ang mga posisyong ito at mga pag-iisip na ito ay ayon ba sa banal na kasulatan. Sa banal na kasulatan, may sinasabi siya, lalong-lalo na sa talata na mababasa sa unang Korinto, Kapitulo 8, versikulo 5, sabi niya, For though there be that are called gods, whether in heaven or in earth, as there be gods many, marami daw sabi dito, no? And lords many. Pero sabi ni Pablo sa versikulo 6, pero ganang akin, as for me, sabi ni Pablo, but as to us, kung sa atin pa, sabi ni Pablo, there is but one God. At tinukoy talaga ni Pablo kung sino itong one God. The Father. One God, and that is the Father. And so, pag sinasabi natin na one God, ang tinutukoy nito ay iisa lang. Sabi ng iba, ang one God ay tatlo na persona. Pero dito sa banal na kasulatan, ang one God ay iisa lang. Tinukoy ni Pablo sa unang Korinto 8:6. But to us, there is but one God. At sinabi niya talaga kung sino yon, the Father. Kaya kung ating pag-uusapan, kung ilan ba ang Diyos, marami talaga. Pero kung pag-uusapan natin kung sino itong tunay nag-iisang Diyos, tunay na nag-iisang Diyos, tinukoy ni Pablo, the Father. At so, pag sinabi natin tunay na nag-iisang Diyos, Ama talaga ang tinutukoy. Pero kung pag-usapan natin kung ilan ang Diyos, marami talaga. Pero ang nag-iisang tunay na Diyos ay iisa lang din, ang Ama. So may pagkakaiba, no? The understanding sometimes natin ay magkaiba. Ako naniniwala na iisa lang ang Diyos na tunay. Kasi yun ang sinasabi ng Biblia, at yun ay ang Ama. Kung tinukoy ni Pablo na ang Ama ay siyang tunay na nag-iisang Diyos, dadagdagan pa ba natin yon? Ibig sabihin, ng nag-iisang tunay na Diyos ay iisa lang. Iisang persona lang. At yun ay ang Ama. Kung basahin natin ang 17:3 ng Juan, na sinasabi doon sa English. So Juan 17:3. And this is life eternal. Ito daw ang buhay na walang hanggan. That they might know thee, upang makilala kanila, the only true God. Sino yun? Siyempre sabi ni Pablo, ang Ama Ay paano si Kristo dito? Kasama ba si Kristo sa only one true God? Ay siyempre hindi, no? Pero pag tinanong mo naman ako kung si Kristo ba ay Diyos, oo, kasi sinabi ng Biblia, marami ang Diyos Kaya napabilang din si Kristo sa Diyos. At napabilang siya sa maraming Diyos. And so it's a part of the family of God. But in the family of God, there is only one true God.
and that is the Father. Tama ba ba? Kung ating titingnan kasi sa pamilya din natin, puro naman tayo lumakad. Okay ba? Puro naman tayo Basilio. Okay? Puro naman tayo Fernando, Francisco, Fernandez, Alvarez, or whatever. But there is only one true Father, and that is your Father. Di ba? Iisa lang ama mo doon. At iisa din din lang naman ang iyong ina. Tama. Pero marami kayong magkakapatid. You belong to that one family. Okay? Kasi ang salitang God is a generic term. Kaya, kung generic yan, it's a family. Isang pamilya, it's a kind of a family. Pero doon sa pamilyang yon ay mayroong nag-iisang tunay na Diyos. Palagi natin, ang Espiritu Santo ay Diyos din. Palagay lang natin yun, ha? Hindi ko na sinasabing Diyos, ha? Palagay lang. Palagi din natin, at sinasabi naman sa banal na kasulatan na si Kristo ay Diyos o si Yahushua HaMashiach ay Diyos. Totoo naman yun. Tama ba ba? Pero sa pamilyang yon ng mga Diyos, Elohim, yun ang salitang Hebrew, sa pamilya ng mga Elohim, plural, ay mayroong iisang tunay doon. At yun ay ang Ama, the Father. Okay? Yun ang Father ang nag-iisang tunay doon. Sabi ng iba, ginagamit nila itong unang Juan 5:20. Mali po tayo doon. Kasi ang nagpahayag po ng tunay na Diyos ay walang iba yung anak. Okay? God was manifest in the flesh. Ang Diyos ay ipinahayag sa laman. At doon ay si Kristo nagpahayag noon. At pag sinabi natin, ang pinahayag na tunay na Diyos doon ni Kristo ay walang iba kundi ang Ama. At hindi pa pwedeng mag-contradict si Juan sa kanyang salita. Sa Juan din. Kasi ang Juan 17:3 ay salita ni Juan at ang Juan 5:20 ay salita din niya. At hindi rin po pwedeng mag-contradict si Juan sa salita ni Pablo na marami ang Diyos at maraming Panginoon, pero sa ganang atin, sabi niya, mayroong nag-iisang Diyos ang Ama lamang. Kaya wag lang na nating dagdagan yung nag-iisang tunay na Diyos. Okay? Yung nag-iisang tunay na Diyos ay self-existent yun. No? Self-existent. Pero kung ating titignan si Kristo, siya ba ay self-existent? He was granted a self-existent life. Okay? Granted. No? Self-existent life. Yun ang sinasabi sa Juan 5:26, di ba ba? Sabi niya, as God hath life in Himself, or the Father hath life in Himself, so He hath granted to the Son to have life in Himself. Who grant the Son to be self-existent? The Father. He has granted to the Son to have life in Himself. Hindi talaga self-existent si Kristo. His self-existent life or being is granted by the Father. Given by the Father. Alam ba ninyo, sa unang Korinto 5:45, as Adam was made a living soul, so the last Adam, at yun ay si Kristo, was made. Ano yung salitang made? Parang ginawa, no? Created, something like that. Kasi yung antecedent, si Adam created. Adam was made a living soul. Created. And so yung kanyang consequence, yung sinasabi doon, so, the last Adam, si Kristo yun, di ba? Kasi yung Adam na si taas, na unang talata, unang sentence, ay si Adam na nilalang mula sa labok ng lupa. At yung last Adam naman, I was made. Spirit. Quickening spirit. Yung unang Adan ay ginawang, sabi daw sa antecedent, living soul. At yung consequent, the next Adam, or the last Adam, was made a quickening spirit. Asa dito makikita natin, si Kristo talaga ay Espiritu. Tama? Okay? He is a spirit. Sabi niya doon sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pagbasahan natin yung John 6:63,
the flesh profiteth nothing. It is the spirit that quickeneth. Sabi niya doon, no? The flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit. And so words are spirit. Words are life. They are spirit. And they are life. And so Christ, a word, was made a quickening spirit. His life, a quickening spirit. In other words, Christ also has the capacity and the ability to give life. Tama? Has the capacity and the ability to give life. Not only the Father. So malinaw dito sa ating pag-aaral ngayong hapon na ito. Iba talaga ang Ama. Pinanggalingan talaga ng buhay. The original source of life is the Father. Si Kristo lang talaga ay granted that life. Agree kayo? 1 John 5, 10, 11. And this is the record that God give us everlasting life, eternal life. And this life is in His Son. At so sino nagbigay sa atin ng buhay? Ang Ama. At ang buhay na yun, ay saan makukuha yun? Sa Kanyang anak. Granted, na nandun yung buhay ng Ama binigay. And so, immortality from the Father given to the Son, to be immortal also. But the immortal Son was made flesh. Naging laman eh. And so, dumaan ang kamatayan. Kaya, ang Ama, hindi talaga dumaan ng kamatayan. The only immortal one. Although, immortal din si Kristo, pero naging laman. Although eternal din si Kristo, pero naging laman. At dahil naging laman siya, dumana siya ng kamatayan. Ang Ama, immortal, eternal, at hindi siya katulad ng anak na naging tao, naging laman, at namatay. May pagkakaiba, tama ba? Kaya kung basahin natin ang Revelation chapter 1, verse 17 and 18, sabi niya, I live, sabi niya, and I die, and behold, I am alive forevermore. Ang sabi ni Kristo yun, sa Alpha and Omega, sabi niya, ako noon nabubuhay, ako'y namatay. At ngayon ay nabubuhay, magpakailanman. May nakita ka bang Diyos na gano'n, no? Di ba? Siya lang. Pero yung tunay na Diyos, hindi gano'n. Sabi niya sa 90 verse 1 and 2, from everlasting to everlasting, you are Elohim. You are God. And so, ano ang ating sabihin ngayon? Si Kristo ba siya ang tunay na Diyos? Hindi. Hindi siya ang tunay na Diyos. Na nag-iisang tunay na Diyos. Hindi. Although Diyos siya. Agree ako. Although Diyos siya. Kahit ang Ama, sinabing Diyos siya. But it's on the level of 82 verse 6 ng Psalms. Ye are gods. Ye are gods. Sabi doon sa 82 verse 6 ng Psalms. At ginamit ni Kristo yon na talata sa John chapter 10 verse 30 to 35. Tama ba? And so sabi niya, ako ay Diyos, I and my Father are one, because I am the Son of God. Kaya yung pagiging Diyos ni Kristo ay sa kategoryang siya ay anak ng Diyos. Yun ang sinuturo ng Biblia. Ang kategorya na si Kristo ay Diyos dahil siya ay anak ng Diyos. Tama naman. Dahil kapag ang nanay mo ay kalabaw, natural ang maging anak ng kalabaw ay kalabaw din. Naturalmente yan. Kung ang nanay mo ay baka, naturalmente ang maging anak ng baka ay baka rin. And so Christ is God because He is the Son of God. Sana maintindihan natin yan, punto na yan, sa ating pag-aaral. At dahil siya ay God, sinasamba siya. Sinasamba siya. Sabi sa Hebrew chapter 1 verse 6, let all the angels of God worship Him. Tama? Si Diyos nga siya. Kaya kailangan sambahin siya. Kaya sa 8 sabi niya, unto the Son He set thy throne, O God. At sa Diyos talaga siya. Tama din naman. Pero hindi siyang nag-iisang tunay na Diyos. Ang Ama lang talaga ang nag-iisang tunay na Diyos. At kung basahin natin ang Philippians chapter 2, verse 9 to 11. All nations in heaven and on earth shall bow down to Him.
and He is Lord to the glory of God the Father. So may pagkakaiba bang ama sa anak? Mayroon. Hypostasis. Tinawag siyang hypostasis dahil galing siya sa ama. Hindi siya supposed sabihin na hypostasis kung wala sa pinanggalingan, di ba? And so yun ang dahilan kung bakit siya sinabing hypostasis. Yung tinatawag ng morphe theos. The essence and the substance of God. Because galing siya doon sa Diyos eh. Sa tunay na Diyos, yung ama. Ano sabi niya? I and my Father. May Father talaga siya. Di ba? I and my Father are one. Asa may Father talaga siya? Tama po ba? Okay. Malinaw yun na may Father talaga siya. Dahil may Father siya, yung kanyang laman ay galing sa ama. Hypostasis siya. The essence and the substance of God. Morphe theos. Kahit ang kanang kalagayan niya, nagpakumbaba siya. Hindi siya tulad ni Lucifer, no? Na gustong umakyaton sa katastasan. To be like God. What do you mean by the word to be like God? To be worshipped like God. Kaya, kung ating titingnan, ang labanan talaga mula noon hanggang ngayon ay sino ba ang tunay na Diyos? Di ba? Ang tunay na Diyos ay walang iba kundi ang Ama. Gusto rin kunin ni Satanas yung posisyon na yun ng tunay na Diyos. Kaya lang, hindi niya nakuha ang posisyon ng tunay na Diyos. Tama po ba? So, sana maintindihan niyo ang ating pag-aaral ngayong hapon nito that the only true God is the Almighty Father, Yahuwah Most High. Kung si Kristo man ay Diyos, dahil siya ay anak ng Diyos. Ang Panginoon magpala sa atin ngayong hapon.